Scarlett's POV. Kapag minamalas ka nga naman, mukhang mabubulilyaso pa ata ang plano ko. Hindi pa nila ako nakikita so pwede pa akong lumabas. Magdadahilan na lamang ako kay Lennon sa Lunes na sumama ang aking pakiramdam kaya hindi ako nakasunod dito. Kaya agad akong tumalikod at muling tinulak ang pinto para lumabas. Pero narinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Wala ako nagawa kundi muling pumaharap at ngumiti. And since nakita na nila ako, lumapit na agad ako sa kanila. Good evening, sir, and good evening, Lennon. Ang nakangiti kong sambit pagkalapit ko sa kanila. Good evening, Miss Rodriguez. Nahuli ka ata na labas ng office. Huwag kang masyado magpakapagod at unang linggo mo pa lamang sa trabaho. Ang casual na sabi sa akin ni Nathan na nakakapagtaka. Di ko siya nakikitaan ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Palaisipan sa akin ngayon ano ang ginagawa niya rito. Nang bigla may maisip ako, hindi kaya... From now on, I need to be more careful since nandito siya. Malinaw na binabantayan. Pinapanood niya ang galaw ko sa loob ng opisina niya. Hindi kaya napanood or narinig niya sa CCTV ang pagaya sa akin ni Lennon kanina. At narinig niya rin dito na kami magtatagpo sa convenience store kaya nandito siya ngayon. Overthink, malala na naman ako nito. Nagkataon lang kaya or sinadya niyang pumunta rito para hulihin ako. Nagkataon man or hindi, kailangan ko pa rin maging maingat dahil may posibilidad na binabantay niyang kilos ko sa loob ng opisina niya. This mission is harder than I thought. Paano ko makakakilos ng tahimik at mabilisan kung ang taba ang tinatrabaho ko ay tinatrabaho din ako? And not just for being watched at work dahil literal na tinatrabaho din namin ang isa't isa after namin magtrabaho. There's too much work needed to do on this mission and I swear, after matapos lahat ng to, magbabakasyon talaga ako ng bongga. Wala na. Labo-labo na to at kailangan ko ng kumilos. Kailangan ko na talagang makagawa ng kopya ng ID keycard ni Lennon sa lalo madaling panahon para matapos ng lahat ng to. Teka, bakit parang palabas ka kanina? Buti nakita kita at balak mo pa yata kung i-go sa unang date natin. Ang pabirong imik ni Lennon na may bahagya pang pagtawa after niyang sabihin sa akin yon. Okay, I'm dead. Okay pa sana yung pagsita niya sa akin na palabas na ako eh. Pero yung sinabi niya sa bandang huli, na date? Kung nagjo-joke siya, pues hindi nakakatawa. Dahil gusto ko siyang bigwasan sa mga oras na to. Tsaka ba't parang hindi siya naiilang? Eh may-ari ng kumpanya yung kasama naming nakatayo ngayon. Ang lakas naman ang loob niyang magbiro. Asar man ako sa joke ni Lennon, sinagot ko na lang siya ng kalmado. Kahit deep inside gustong gusto ko ng manapak. Kasi naiwan ko yung payong sa office. Babalikan ko sana. And correction lang, we're not dating. I'm sorry Lennon kung yun ang akala mo, kaya lang ako pumayag sa pag-iya mo sa akin kanina dahil ang akala ko it was just a simple friendly dinner invitation. Sa pa kahit hindi ka dapat nagbibiro ng ganyan, lalo pat kaharap ang boss natin because there are rules or something. Tinuro ko pa si Nathan at sana magets ni Lennon ang simpleng pasaring ko na magtigil siya since kasama namin sa mga oras na to ang boss namin. Kahit aircon dito sa loob ng convenience store, pakiramdam ko, pinagpapawisan ako sa pagpapaliwanag na ginagawa ko. Actually, wala sa handbook ng kumpanya na nagbabawal na makipag-date sa coworkers. Ang sagot naman ni Lennon, ayaw tumigil kung di lang ako nagpipigil ng galit eh. Kanina ko pa binigwasan ng suntok sa bibig tong si Lennon. Para tuluyan ng manahimik, kakakuda. Kung di ko lang talaga kailangan ng ID keycard niya, di naman talaga ako papayag na makipag-dinner date sa kanya eh. Na hindi pa naman nagaganap sa mga oras na to, pinapamalita na niya. Sa mismong harap pa talaga ng boss namin. Kahit wala or merong rules, I don't care because I don't date coworkers and that's it. Goodbye and good night. Sabi ko kay Lennon at tumarap naman ako kay Nathan. Good night and goodbye din po, sir. Sabay talikod ko at agad nang sinimulan ng paglalakad. Pero napatigil na naman ako. Miss Rodriguez, ang dinig kong maotoridad na pagtawag sa pangalan ko ng aming boss. Dahil tinatawag ako ng aming boss, wala akong nagawa kundi ang muling humarap at naglakad pabalik sa kanila. Bakit po, sir? Ang napapanunok kong tanong kay Nathan. Wala pa rin akong nakikita na kahit anong emosyon sa mukha niya at mas nahirap ang ganito dahil hindi ko alam anong tumatakbo sa isipan niya ngayon. Bakit naman bigla-bigla kang aalis? Maaga pa naman. Bakit hindi mo pagbigyan ng kagustuhan itong si Lennon? Wala naman masama kung pagbibigyan mo siya sa inihiling niyang date. Single naman si Lennon. Eh ikaw ba, Miss Rodriguez? Single ka pa ba? Ang nakangising tanong niya sa akin. Okay, double dead. Anong sinasabi nitong boss ko, or should I say boyfriend ko? Talaga bang pinabalik niya ako para lang guluhin ang kukote ko?
Ang hirap intindihin ang sinabi niya. Ang una, tila ba inuudyokan pa niya ako makipag-date kay Lennon. Tapos bandang huli, tatanungin pa talaga kung single ako. Malamang hindi, dahil siyang boyfriend ko. Ano bang larong ginagawa niya? Oh, I'm so sorry, Scarlett. Hindi pala kita natanong tungkol sa bagay na yon. And may boyfriend ka na ba? Ang agad na sabat naman ni Lennon sa pag-uusap naming dalawa. At talagang dinagdagan pa ni Lennon ng problema ko. Kalalaking tao, napakadaldal. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba na single ako? Kapag ginawa ko yon, baka tuluyan na kaming maghiwalay ni Nathan at baka matanggal ako agad sa trabaho. Kung sasabihin ko naman na may boyfriend ako, baka naman lumayong loob sa akin ni Lennon. At kapag nangyayari yon, mahirapan akong makuha ang ID key card niya. Alam ko na, pwede ko naman sabihin na may boyfriend pero laragyan ko ng konting drama. Actually, yes, I have a boyfriend, ang sagot ko. Tumahimik ang dalawa sa sinabi ko at syempre, hindi pwedeng basta ko lang sasabihin na may boyfriend ako. Yes, I have a boyfriend but it's complicated. Ang malungkot at naiyak kong sabi. Bakit? Anong problema? At saka, bakit di ka pa makipaghiwalay? Napalingon naman saglit si Nathan kay Lennon dahil sa sunod-sunod at walang prenong pagtatanong nito sa akin. He was trying to play it cool and not look bothered. Pero ang paglingong ginawa niya kay Lennon, alam kong natamaan siya kahit papaano. Gusto niya kasi pagkatiwalaan ko siya, pero parang siya naman walang tiwala sa akin. Hindi ko naman magawang makipaghiwalay sa kanya. I'm sorry, Lennon, sir, at nasabi ko pa sa inyong personal kong problema. Sobrang nakakahiya at please hayaan niyo na po akong umalis. Ang kunwaring mangyak-ngyak kong sabi, sabay talikod at halos patakbo akong lumabas sa convenience store. Di ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa nakasakay na ako ng jeep. Mahirap na baka mamaya sundan pa nila ako? Nahalata pa na nagdadrama lang ako. Bahala sila ngayon mag-overthink malala sa mga sinabi ko. Habang nasa biyahe ako, iniisip kong mabuti ano magiging next step ko. Pero hindi ako makapag-isip ng maayos kaya tinigil ko muna. Bukas na lang siguro. Need ko ng mahabang tulog at medyo napagod ang utak ko sa pakikipag-usap kay Nathan at Lennon. Buti na lang Friday ngayon, walang pasok bukas. Di kailangan gumising ng maaga at makakatulog ako na mahaba. Pero pagpasok ko sa loob ng apartment ko, alam kong hindi mangyayaring gusto ko dahil agad ko siyang nabungaran na prenteng nakaupo sa may sala ko. Ang bilis naman niya. Sa bagay may sasakyan at driver siya, hindi tulad kong hamak na commuter lamang. Good evening, baby. Come here. And let's talk about how complicated our relationship was. Ang sabi niya sa akin in his very deep and husky voice. Bakit ganun? Parang na-turn on ako. Mukhang pormada na naman ang plano kong magkaroon ng mahabang tulog dahil sa sinabi niya isa lang ang malinaw this night. It's gonna be a long night. Good evening din. Wala naman tayong napag-usapang papunta ka dito Ang sagot ko sa kanya habang naglalakad papuntang kwarto. Di ko sinunod ang gusto niya. Di ko siya nilapitan para tabihan ng upo sa sofang inuupuan niya ngayon. Bahala siya, maliligo muna ako at feeling ko malagkit na ako sa ginawa kong pagtakbo-takbo kanina. Na makapasok ako sa aking kwarto, kinuha kong aking towel. Sinampay ko sa isang balikat ko at nang akmang lalabas na ako, iniharang naman niya ang malaki niyang katawan sa may pintuan. Hindi ko alam, kailangan pa palang may usapan bago ko pumunta dito. Pero ang pakikipag-date mo sa ibang lalaki, okay lang. Ang tila mapang-asar niyang sabi na nakangisi pa. Okay, mukhang naghahamon talaga ng away to FYI, hindi ako nakikipag-date sa ibang lalaki. I thought it was just a simple dinner invitation. Hindi ko naman alam date na pala yun para kay Lennon. Pero kung iisipin mo buti pa si Lennon. Concerned sa akin, gusto niya raw kasi busog na ako. Bago umuwi, hindi tulad ng iba dyan, ni wala man lang text para magtanong kung kumain na ba ako. Or kumusta na ba yung girlfriend niyang, diba? Ang nakataas kilay kong sabi. Nagsalita yung girlfriend na wala ding paramdam sa boyfriend niya. Kung makapagsalita, parang siya din naman, wala ring pagsangamos na ginagawa. Wala man lang effort kahit simpleng message man lang like, hi, hello. Wow na wow. Binalik lamang niya ang sinabi ko sa kanya. Alangan naman akong mauna. Sino bang lalaki? Tsaka pwede ba huwag kang humarang sa pintuan? Pwede ba paliguan mo muna ako? Baka tayo mag-away. Ang pabalang nasagot ko naman sa kanya. Kung kanina halata ang pagkairita niya, ngayon naman pangising-ngisi na at mukhang. At ayun na nga, sinisimulan niya na ang paghuhubad sa harapan ko. Excuse me, anong ginagawa mo? Wala ako sa mood makipagjugjugan Ang sita ko sa kanya. Ginagaya lang kita.
Ngayon ko lang nalaman, need pala munang maligo bago makipag-away. Alam nga namang ikaw lang, sasabayan kita, maliligo din ako. Ang nakangisi niyang sabi habang sinisimulan na ibaba ang pantalon niya. Iniwas kong aking mata para wag mapatingin doon, pero napatali ako sa gulat dahil walang sabi-sabi. Binuhat niya ako na para bang isang kaba ng bigas at basta na lamang niya akong sinampay sa isang balikat niya. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ang saway ko sa kanya. Wait lang. Ang sagot naman niya at naglakad na siya papuntang banyo habang bitbit ako na parang wala lang at ibinaba niya na ako na makarating kami sa loob. Pagkababa niya sa akin, sinimulan na niya akong hubaran pero tinabing ko ang kamay niya. Ano ba? Kaya ko magubad mag-isa. Ang naiinis kong sabi sa kanya talata na masyado silang nagmamadali. Ang sabi mo pagod ka, di ba? Tinutulungan ka na nga, ayaw mo ba? Ang sabi niya at pagkatapos iniwan ako. Pumeso na siya sa may tapat ng shower. Talagang inuunahan niya ako sa paliligo Sinong hindi maaasar ay yung inaasar ko hindi naaasar at gumaganti rin ang asaran. Napapailing na lang ako habang naghuhubad. Ako yung dapat maliligo pero sa nangyari ngayon, parang ako pa makikijoin sa kanya dahil sa ginawa niyang pangunguna. Nakita ko na nagsisimula na siyang magsabon ng kanyang katawan. Samantalang ako'y naguhubad pa lamang habang pinapanood siya sa tapat ng shower ko. Tapos na ako maghubad, so ano pa bang next? Siyempre, lalapit na ako sa kanya. Ano, hindi ka pa ba tapos dyan? Pwedeng ako naman, ang sabi ko sa kanya. Dahil paano naman ako makakapaligo kung nasa tapat ng ulunan niya ang shower? Pero imbes umalis siya, hinila niya ako papalapit sa kanya. At halos magkayakap na ang hubad naming katawan sa tapat ng dutsa. Dahil sa ginawa niya, nabasa na rin ang aking katawan. Ang damot mo, pwede namang sabay tayo Ang nakangiti niyang sabi. Bakas na sa mukha niya ang saya. Mukhang maganda ng mood niya, unlike kanina. Gawa siguro ng malamig na tubig. Nalamigan na siguro ang utak at nawala ng init ng ulo. Akmang hahalikan niya ako dahil unti-unti niya nang nilalapit ang mukha niya sa mukha ko. Pero agad akong tumalikod sa kanya para kunin ang bote ng shampoo na inagaw na naman niya. Talagang pinipiko na niya ako Kaya naman muli kong iniikot ang katawan ko para muling mapaharap sa kanya. Para agawin sana ang bote ng shampoo kaso nagulat na naman siya. Nalagyan na pala niya ang palad niya at sinimulan niya na agad ang paglalagay sa buhok ko at pagmamasa-masahe sa scalp ko. Ang tagal mo ako na magpapaligo sa'yo. Baka malate pa tayo sa away natin? Ang sabi niya sa nakakaasar niyang mukha. Talagang niliteral niya yung sinabi ko at paulit-ulit na siya. Ginamit niya ang salitang sinabi ko sa kanya para asarin akong lalo. Akala naman niya ay maaasar ako, di mag-asaran kaming magdamag dito. Inayaan ko lang siya sa ginagawa niya hanggang sa pati pagsasabon sa katawan ko, pinabayaan ko lamang siya. Nakatayo lamang ako at susunod lamang kung iikutin niya ang katawan ko kung kailangan. Total pagod naman ako di ba? Sige, payag na akong paliguan niya ako. Kaso hindi ko din maiwasang masarapan sa haplos niya, lalo na sa masiselang parte ng katawan ko na alam kong di naman niya sinasadya. Nathan, ang akala ko ba paliliguan mo lamang ako? Ang muli ko na namang suway sa kanya. Ganito talaga ako magpaligo. Bakit? Ayaw mo ba? Ayan na naman siya sa mga tanong niyang gamit ang nakakaakit niyang boses. Siyempre gusto ko, ang sarap kaya. Kaso hindi pa naman kami bate. At kaya nang sabi ko kanina, wala ako sa mood na makipagjugjugan. Oo, ayaw ko dahil alam ko ang binabalak mo. Pwede ba mauna ka nang lumabas? Tapos ka nang maligo, hindi ba? Ang galit-galitan kong sabi pero inisihan lamang niya ako. At bigla niya akong sinandal sa wall na puno ng tiles. Alam kong hindi dapat ako pumayag dahil nga mag-aaway pa kami pagkatapos namin maligo, di ba? Pero hindi ko rin maiwasan ng hindi ma-excite. Bakit ka pumayag makipag-dinner-date kay Lennon? Ang bulong niya. Seryoso, pagkatapos ng sexy time namin, ang buong akala ko okay na kami, pero hindi pa rin pala tapos ang usapang ito. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ang akala ko it was just a friendly dinner. Ang pag-uulit ko naman, sinabi ko na sa kanya, kanina yon. Naramdaman ko ang marahan niyang paghaplo sa buhok ko. Nakusa na lang yatang natuyo kahit hindi pa nasusuklayan, gawa ng atat na kaming pareho sa isa't isa kanina. Pero lalaki pa rin siya at hindi ka dapat pumayag. Ang mahina niyang bulong. At least, sa tono ng boses niya, hindi na siya mukhang galit. Bahagya naman akong natawa sa sinabi niya dahil may naalala ako.
Ang gulo din talaga niya no? Inikot ko ang katawan ko at tumagilid ng higa papaharap sa kanya. Di na nga ako pumayag, di ba? Nang malaman kong date pala ang tingin ni Lennon sa dinner na yon. Pero ikaw naman pinabalik mo pa ako at parang binubuga mo ako sa kanya. Remember? Ang pagpapaalala ko lang sa ginawa niya sa akin kanina at masyado nang nagugulo ang utak ko at hindi ko na siya makilala pa. Ang dami na nagbago sa kanya. Yung skills lang ata niya sa kamang hindi nagbago. Pero to rest talagang masasabi ko na may something. Tanging ngisi lamang sinagot niya sa akin at niyaya na akong matulog. At sa isang iglap, nakapikit na ang kanyang mga mata. Hindi ko na mabasa or mahulaan pang iniisip niya. Sa mga ikinikilos niya, hindi ko maiwasang hindi mag-isip na may itinatago siyang sekreto. Okay, Scarlett, para kang tanga. Malamang kaya nga siya naging misyon mo eh. Malamang may sekreto siya. Ang sigaw ng isipan ko. Naratili akong nakatitig sa mukha niyang mahimbing na ang tulog ngayon. Palaisipan pa rin sa akin kung paano nasangkot ang pangalan at business niya sa illegal na gawain. Hindi ko kasi talaga ma-imagine at di ganon ang pagkakakilala ko sa kanya. Pero kung sa bagay, 3 years ago pa yon at wala naman permanente sa mundong ito. Lahat po pwedeng magbago, lalo na ang ugali ng mga tao at kailangan ko na talagang kumilos para matapos na ang lahat ng ito at makalayo na ako sa kanya. Bahagya ko pang hinaplos ang isang pisngi niya at para bang naiiyak na ako. Ewan ko ba, masyado ko na namang pinersonal ang misyong ito. Nahaluan ko na naman ng emosyon na hindi naman talaga dapat. It was just a job, nothing more. Pero iba ang sinasabi ng isipan ko, lalo na ng puso ko. Pakiramdam ko kapag nagtagal pa ako hindi ko na alam kung kaya ko pa ba siyang iwan katulad ng ginawa ko sa kanya noon.